Posible nga kaya na magpapalit na ng coach itong Magnolia Chicken Templados. Iyan ngayon ang matunog na balita dahil ayon dito sa mga reports na lumalabas, mukhang umiikli na ang PC nitong management ng SMC dito sa kanilang mga coaches, partikular sa San Miguel at dito sa Magnolia. Siyempre alam natin Hinebra hindi yan magpapalit ng coach. Pero itong San Miguel, ever since itong natalo sa final sa Meralco, siyempre alam natin very disappointed ang management. At itong management ng SMC, alam natin disappointed din yan dito sa Magnolia dahil nga umaasa sila na magkakampiyon ito nung pang Philippine Cup pero natalo sa San Miguel. So, may mga nagsasabi na yung pagkuha dito kay Xavier Lucero ay parang last chance nang ibibigay dito kay Coach Chito Victolero na kapag siya ay hindi pa nagkampiyon dito sa Governors Cup, papalitan na ito. Alam natin na matagal na sa pwesto si Victolero at may mga nagsasabi na hindi naman pwedeng isisi sa kanya yung hindi pagkampiyon nitong Magnolia dahil hindi naman sila masyadong nakikinabang sa mga trades hindi katulad ng San Miguel at Hinebra. Ganun pa man, umaasa raw ang management ng Magnolia na magcha-champion ng Meral ang Magnolia pero dahil hindi nga ito naganap, syempre mas madaling palitan ng coach kaysa sa player. At yan ang dahilan kung bakit ngayon daw bilang na ang araw ni Victolero dito sa Magnolia Chicken Templados. At bukod dito sa pagpalit kay Victolero, posible rin daw na magkaroon ng pagpapalit ng mga iba pang players. Baka ito si Jeric Balanza daw ay i-trade na nitong Magnolia Chicken Templados. Hindi pa maliwanag kung saan. Posible na sa Northport kapalit nitong si Evanel. Nakapipirme lamang ng kontrata. Alam natin na mataas ang potential nitong si Evanel na kapag tatakang ka bakit siya bumagsak dito sa second round. At yan ang dahilan kung pati papalit ng Magnolia ito para kay Jeric Balanza. So abangan natin ang magiging sitwasyon dito kapag natuloy na ang trade na iyan. Ang Northport Batang Pier ang isa doon sa mga teams na interesadong makuha ang serbisyo nitong si Jeyo Ambohot mula dito sa Converge Fiber Xers. Alam natin na nalagasan ng big men itong Northport Batang Pier pagkatapos kunin itong si Xavier Lucero nitong Magnolia Chicken Templados at malamang itong si William Navarro kunin din ng San Miguel. Pati si Cade Flores masama pa. So mukhang tinitignan nitong Northport na magdagdag ng iba pang mga big men na magagamit nila. Kabilang na itong si Jeyo Ambohot nitong Converge Fiber Xers. Kapag ito ay nangyari, makikita natin na lalabas talaga yung potential ni Ambohot dahil sigurado na magkaka-playing time siya dito sa Northport Batang Pier. Tandaan natin si Ben Adamos wala na rin dito sa Northport, napunta na sa Barangay Hinebra. So sa tingin ko mukhang ganyan ang magiging sitwasyon ngayon dito. Itong Northport Batang Pier naghahanap ng mga big men na pupuno doon sa mga tinrade nila sa Hinebra at sa Magnolia at malamang sa SMB. Samantala naman ang Converge willing mag-unload ng mga big men dahil marami sila nito at kukuha sila ng mga players na magko-complement dito sa laro ni Justin Arana at Justin Baltasar. Dahil syempre dyan sa dalawang nabanggit na players na yan sa sentro ang laro ng Fiber Xers. So abangan natin ang magiging sitwasyon dito pero ang maliwanag mukhang itong Northport Batang Pier ay mag-iipon ng mga talent ulit. At syempre alam na naman natin ang mangyayari kapag nag-ipon yan at kumaling na yung mga talents niyan ililipat dito sa SMC. Samantala naman itong Northport Batang Pier mukhang determinado na kumuha ng mga players na babagay dito sa pairalaling sistema. Hindi lang ni Coach Aldin Ayo kung hindi maski na si Delta Pineda. Dahil ang balita nga ito si Delta Pineda eventually yan ang magte-take over dito sa Converge Fiber Xers. So abangan natin ang magiging resulta nitong trade at kung sino hihilingin kapalit ng Converge para dito kay Jeyo Ambohot.